Kabanata 421. It's getting late. Bakit hindi mo tawagan si Severin at tanungin kung pupunta siya? Tanong ni Lucy kay Queen matapos itong mapag-isipan. Natatakot siyang hindi magpapakita si Severin ngayong gabi. Sure, gabi na at hindi na maaga. Timothy, tawagan mo si Severin. Tumango si Queen. After some thinking, she said, "We're all classmates. I don't think he's going to reject gathering to have dinner together." Kung talagang tinanggihan niya kami, medyo harsh, don't you think? Kinuha ni Timothy ang kanyang telepono, idinial ang numero ng telepono ni Severin, at inilagay ang usapan sa speaker. Samantala, nagmamaneho si Severin pauwi kasama si Diane. Nagring ang phone niya pagkababa niya ng sasakyan. Kumunat ang noo niya nang makita ang caller ID. Kung tutusin, halos hindi siya kinontak ni Timothy noon. Ang huling beses na nakita niya si Timothy ay nang ihatid siya nina Timothy at Queen sa kasal ni Lucy. Nag-usap sila sa loob ng kotse at naisip niyang snob si Timothy dahil may pera sa bulsa. Gayunpaman, medyo mabait si Queen kay Severin matapos sirain ni Severin ang kasal ni Lucy. At siya ay nag-aalala tungkol sa kanya at kahit na inaliw siya. Sa pag-iisip niyan, nagpasya siyang sagutin ang tawag. "Hi, Timothy. Anong meron?" tanong ni Severin matapos sagutin ang tawag. Nang marinig ni Lucy ang boses ni Severin sa telepono, sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba dahil sa boses ni Severin. Sagot pabalik ni Timothy, "Hey, Severin. May gathering kami ng mga matatandang kaklase natin ngayong gabi. Bumalik na si Cain Bryan at matagal na tayong hindi nagkikita. Ang ibig kong sabihin, sabay-sabay tayong uminom." Oo naman. Pinag-isipan ito ni Severin at pumayag na makipagkita sa kanila dahil naalala niyang wala siyang gagawin sa gabi. "Sige, huwag kang malate. Magkita-kita tayo ng 8 p.m. sa Holy Water Bar." Natuwa si Timothy sa narinig. Nang matapos siyang magsalita ay ibinaba na niya ang tawag. Ang galing. Pupunta si Severin. Ngumiti si Queen kay Lucy. "Lucy, tama ka. 3 taon kayong magkasama at talagang mahal na mahal ka niya. Nakinig siya sa lahat ng sinabi mo. I bet it hurts him so badly that you was married another man and that was why he destroyed your wedding. Maybe he's still in love with you and hindi ka niya maalis sa puso niya. You have to use this opportunity wisely tonight." Sa kabilang banda, kumunat ang noo ni Timothy. Nagtataka siya kung bakit lahat ng babae ay walang muwang. Kung noon pa man, naisip niyang baka may pagkakataon pa si Lucy. Si Severin ay mayaman at makapangyarihan ngayon. Nagkaroon na siya ng magandang asawa ngayon. Maging si Miss Sheila mula sa Ballard ay nagustuhan siya. Magiging interesado ba ngayon kay Lucy ang isang lalaking tulad ni Severin? At least, hindi iisipin ni Timothy na makasama si Lucy kung siya si Severin. Humalaklak si Lucy. "Really? Do you think I have a chance? Then I should make some effort with my appearance and choose an outfit na magugustuhan niya. I will try my best to see kung may chance pa ba akong makasama siya ulit." What was I thought? I'm such an idiot when I chose Easton instead of Severin. Easton is a jerk. Sa puntong ito, puno ng pagsisisi ang mukha niya. Sigh, dapat hinintay ko si Severin. Wala sa mga ito ang mangyayari kung hinintay ko siya. 3 taon kayong dalawa, bagamat ipinanganak ni Diane ang kanyang anak na babae at hinintay siya ng 5 taon, wala pang 1 buwan ang kanilang pagsasama. Sa ganitong sitwasyon, sino sa tingin mo ang mas mahal niya? Si Queen ay kumilos bilang tagapayo sa relasyon ni Lucy at nagsimulang pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon. Noon, wagas ang pagmamahalan niyong dalawa. Nagsama kayo dahil lang sa mahal niyo ang isa't isa. Samantalang, maaaring maraming dahilan kung bakit niya napagdesisyonan na kasama si Diane. Una, napakaganda ni Diane. Pangalawa, si Diane ang ina ng anak niya. Responsable siyang tao at kailangan niyang bumawi kay Diane. The last reason, Diane comes from a wealthy family, her family could totally step to use her family. Matapos marinig yun, mas nagbigay ito ng kumpiyansa kay Lucy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Tama ka,
Sinaktan niya si Easton dahil sa akin. Pambihira ang pagmamahal na mayroon siya para sa akin. Naniniwala akong may malasakit pa rin siya sa akin sa kaibuturan ng kanyang puso. He has a love-hate relationship with me. I'm going to make him accept me again tonight. Nagpatuloy siya, sige, salamat. Uuwi ako para magbihis. Magkita-kita tayo ngayong gabi. Sige, kita-kita mamayang gabi. Kinawayan ni Queen ang kanyang kamay para magpaalam kay Lucy. Nang wala na si Lucy, ipinahayag ni Timothy ang kanyang opinyon. Hehe, you girls are so confident. There's no way na tatanggapin pa siya ni Severin. Kaagad, iniangat ni Queen ang kanyang mukha at sinabing pabalik, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagbago si Lucy pagkatapos malaman ng tungkol sa pagkakamaling nagawa niya. Ngayon ay gusto niyang makipagbalikan kay Severin. Bilang matalik niyang kaibigan, kailangan ko siyang suportahan anuman ang lahat. Nagsalita pabalik si Timothy, don't tell me na hindi mo alam kung bakit niya gustong makipagbalikan kay Severin. Kung mahirap pa rin si Severin at nakatira sa masungit na bahay na iyon, sa tingin mo ba may isip ni Lucy na makipagbalikan sa kanya? Nagbago, hindi siya nagbago, she is still her, a materialist girl. Iba ang naisip ni Queen. Do you have to be so realistic? Maybe after everything she had been through and her breakup with Easton, she realized the person she most loved is still Severin. Nang marinig yun, halos mahimatay si Timothy. So Nave, I think ikaw lang ang nag-iisip ng ganito. Sabi ni Queen, hindi mo akalain na magkakabalikan sila, di ba? Pero sa tingin ko, malaki ang tsansa ni Lucy. Sa tingin mo gugustuhin niyang makipagbalikan kay Lucy? Imposible yun. Tuloy-tuloy na sabi ni Timothy. Sumagot si Queen, paano kung mayaman na siya ngayon? 3 taon silang magkasama. Maganda ang katawan ni Lucy at napakaganda rin. Ilang lalaki ang makakalaban sa babaeng katulad niya. Naniniwala akong hanggat handa si Lucy na humingi ng tawad kay Severin, patatawarin niya ito. Duda ako na tatanggihan niya ang isang magandang babae na handang isuko ang sarili sa kanya. Kung hindi tayo maniniwala kung ano ang mangyayari, hindi ka sa akin naniniwala. Sinabi ni Timothy, buntong hininga. Walang kinalaman kung magkabalikan sila o hindi. Hindi tayo gumagastos ng malaki tuwing lumalabas tayo sa bar. Mayroon lang akong $4,000 na budget para ngayong gabi. Kung sasama si Lucy sa atin, mag-o-order siya ng mas mahal na alak. Papatayin ako kapag gumastos tayo ng higit sa $30,000 ngayong gabi. Ibinahagi ni Queen ang parehong pakiramdam at ngumiti ng mapait. Sa kabutihang palad, pinili nating magtipon sa isang lugar na karaniwan at hindi sa isang mataas na klaseng lugar. Kung hindi, sa tingin ko ay hindi natin ito kakayanin. Kailangang masanay si Lucy sa mataas na buhay. Sa palagay ko ay hindi siya sanay uminom ng isang bote ng alak na nagkakahalaga ng $200. Sino yun? Gising na ba si Sheila? Tanong ni Diane pagkababa ni Severin ng telepono. Nasa loob na sila ng bahay. Umiling si Severin. No, it's my former college classmate. He said one of my classmates has come back from overseas and asked me out to drink in a bar since we have not seen each other for a long time. Sigh, I don't feel like going but it seems not nice of me to reject him. Sa puntong ito, huminto siya. Diane, gusto mo bang sumama sa akin? We can take this chance and introduce my beautiful wife to them. Hehe. It's going to make me very proud to let them know I marry such a beautiful woman. Tinanggihan siya ni Diane. Hindi, wala akong kilala sa mga kaibigan mo. Mananatili ako sa bahay at sasamahan si Celine. Pumunta ka at magsaya. Tumango si Severin at ipinasa kay Diane ang kahon ng reishi mushroom. Hiwain ito sa halos kasing laki ng kuko ng iyong hinlalaki. Kumuha ng isang maliit na piraso sa isang pagkakataon. Sabihin sa kay nanay at tatay na ang kailangan lang nila ay isang maliit na piraso sa tuwing iinuman nila ito sa mainit na tubig dahil sa kanilang edad. Ngunit maaari kang kumuha ng 2 piraso sa bawat pagkakataon. Ang iyong katawan ay maaaring makaramdam ng kakaiba sa simula at malamang na masakit. Huwag mag-alala, ito ay ganap na normal.
Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata at binigyan si Severin ng malandi na ekspresyon. Okay, naiintindihan ko. Tandaan mong turuan ako ng martial art na sinabi mo. Walang problema. Kung magsisimula kang mag-training, I bet you're going to be very hardworking. Just like with your work. They said you're a workaholic. Napangiti si Severin. Talaga, sineseryoso ko ang lahat ng bagay. Nagsalita si Dayan. Sa sandaling iyon, tuluyang nagising si Sheila. Ha? Nasaan ako? Nagulat siya nang matuklasan niyang natutulog siya sa hindi niya alam. Mabilis siyang napaupo. Sa pag-iisip ng mabuti, naalala niyang umiinom siya sa Shanahan. Halatang hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos niyang malasing. Pagkatapos niyang magsuot ng sapatos, tiningnan niya ang oras at bumaba. Nang malapit na siya sa hagdan ay napatigil siya dahil narinig niyang nag-uusap sina Megan at Felicia at pinag-uusapan siya. Kaya naman, nakinig siyang mabuti. Sa sandaling iyon, masaya si Felicia. Hehe, sobrang open and wild ni Miss Sheila after she was drunk. I can't believe she actually confessed her love to Severin. Parang gusto niya talaga. Ano, nag-love confession ako kay Severin nung lasing ako. Napabuntong hininga si Sheila sa narinig. Nanlaki ang magagandang mata niya at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Hindi niya maalala ang ginawa niya pagkatapos niyang malasing. Gayunpaman, naalala niya na maraming tao sa paligid. Pinahiya lang ba niya ang sarili niya kung umamin siya kay Severin sa harap ng lahat? Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Megan. Mom, I can tell Miss Sheila really liked Severin a lot. Even Lola is hoping they could be together. I think it's the luckiest thing for Severin if he married Miss Sheila. I'm sure he will agree with it. I don't think anyone is going to reject such a good deal. Hanggang dito, nagpatuloy si Megan, pero iniisip ko kung ano ang iniisip ni Dayan tungkol dito. Mom, sa tingin mo ba sasang-ayon si Dayan dito? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Sheila nang marinig ang tanong na iyon. Higit sa lahat dahil hindi magiging problema ang lahat basta pumayag si Dayan. Ang pera na ginastos niya sa regalo ay ginugol ng maayos. Halatang hindi tumutol sina Catherine, Felicia, at maging si Megan sa ideya. Ang tanging bagay na natitira upang harapin ay si Dayan. Kung pumayag din si Dayan, naniniwala siyang mai-inlove si Severin sa kanya. Kumpiyansa siya na higit pa kay Dayan ang kanyang kagandahan at mas bata pa siya ng masyado. Nanatiling tahimik si Felicia saglit bago sinabing, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Dayan tungkol dito. Pero sa tingin ko ay hindi siya nagpahayag ng anumang dissatisfaction ngayon at alam kong matalinong babae si Dayan na alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. I don't think she will disagree. If Severin married Miss Sheila, they're only good than bad for our family. Ang galing. Natuwa si Sheila nang marinig yun. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamao at tuwang-tuwa. It's been 2 hours. I wonder kung gising na si Miss Sheila. I'm going to check on her. Narinig ang boses ni Megan. Nagulat si Sheila at mabilis na nagtiptoe pabalik sa kwarto habang iniiwasang lumikha ng anumang malakas na ingay. Hinubad niya ang kanyang sapatos at humiga sa kama na nagkunwaring tulog. Pagbukas ng pinto ay nagkunwari siyang nagising at tumingin kay Megan. Ha, Megan, bakit dito ako natutulog? Nasaan ako? Napangiti si Megan nang makitang nagising si Sheila. Miss Sheila, wala ka bang naaalala? You're in my house. Sobra ang inom mo noong gabi at si Severin ang nagdala sa'yo dito. Ano? Nagkunwaring natakot si Sheila nang marinig yun. Binuhat niya ako. Paano niya ako dinala? Hinawakan niya ba ako? Wala akong naging boyfriend dati. Kung hinawakan niya ako, kailangan ko siyang maging responsable. Mabilis na sagot ni Megan, don't worry. He didn't touch anywhere that he shouldn't. He's not that kind of person. He carry you like this. After he placed you on the bed, he went down and continued drinking. Noong mga panahong iyon, ginaya ni Megan ang paraan ng pagbubuhat ni Severin kay Sheila paakyat sa hagdan at papunta sa silid. Oh, iyan ay magandang malaman. Napaisip si Sheila. Malabo, naalala niyang may bumuhat sa kanya.
Sa oras na iyon, ipinatong pa niya ang kanyang ulo sa dibdib ng tao. Sa imaheng iyon sa kanyang isip, nadama niya ang matamis at kaibig-ibig. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanong niya si Megan. "Oh, please call me Sheila. You don't have to be so formal. We're friends now, di ba?" Dahil alam niyang tinanggap siya ni Sheila bilang kaibigan, tuwang-tuwa si Megan. "Sige, hey, Sheila, kumuha tayo ng numero ng telepono sa isa't isa. Pwede tayong mag-shopping sa hinaharap." Natuwa si Sheila habang kumikinang ang mga mata. "Oo naman, mahilig akong mag-shopping. Oh, may nasabi ba akong kalokohan noong lasing ako? O may ginawa ba akong kabaliwan?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 425. Natigilan si Megan. "Oo naman, hindi. Imposible lang yun. Nakatulog ka kaagad pagkatapos mong malasing." "Hehe. Mabuti iyan." Awkward nang umiti si Sheila. Sa katunayan, natakot siya na ang mga Shanahan ay magchismis sa iba tungkol sa kanyang kalasinggan. Iyon ay magiging lubhang nakakahiya para sa kanya kung nangyari iyon. Nang marinig ang sagot, naisip niya na si Megan at ang iba pa ay hindi sapat na tanga para pagchismisan siya. Hindi nagtagal, nagpalitan sila ng mga numero ng telepono sa isa't isa bago bumaba. "Hi, Miss Sheila, gising ka na." Mabilis na tumayo si Felicia nang makita niya si Sheila. "Masyado kang maraming nainom kaya hinihiling ko sa isang tao na dalhin ka sa silid upang magpahinga." "Oh, naghihintay sa iyo ang iyong mga bodyguard sa labas." Ngumiti ng malumanay si Sheila. "I'm so sorry. I was too excited to see you guys for the first time and drunk too much than what I can handle." "Sus, wala lang. Lubos kaming ikinararangal na kasama ka namin dito." Napangiti si Felicia. "Sige, tapos aalis na ako. Hahanapin ko si Megan kapag libre ako." Tumango si Sheila at lumabas ng bahay. Sumunod naman sa likod niya sina Felicia at Megan hanggang sa makita siyang papasok sa sasakyan. Maya-maya pa ay umalis na ang sasakyan, na hiniling ni Sheila sa bodyguard na iparada ang sasakyan sa gilid at bumaba. "Miss Sheila, may bumabagabag ba sa iyo?" Hindi naintindihan ng mga bodyguard kung bakit hiniling ni Sheila na iparada ang sasakyan. Tumingin si Sheila sa kanila at nagtanong, "Nandoon ba kayo noong nagtanghal iyan ako kasama ang mga Shanahan?" "Oo, Miss Sheila." Tumango ang mga bodyguard. Ngumiti si Sheila at sinabing, "Pag-isipan niyong mabuti ang ginawa at sinabi ko noong lasing ako. Pwede niyo bang likhain ang eksena?" "Oh, ako ang magiging Miss Sheila." Agad namang nagtaas ng kamay ang isang bodyguard. Pangarap niyang maging artista. Tuwang-tuwa siya na magkaroon ng pambihirang pagkakataon na ipakita ang kanyang husay sa pag-arte. Kaya naman, nililika ng mga bodyguard ang eksena sa kalsada para ipakita kay Sheila. Matapos niyang makita ang lahat, parang nahihiya siya na namula ang mukha. Hindi niya akalain na kaya niyang gawin ang mga bagay na iyon. Pinulupot ang kanyang mga kamay sa hita ni Severin at humiga sa ibabaw ng hita nito para sabihin ang mga bagay na iyon. Masyadong nakakahiya. Nawalan ng imik si Sheila kaya nagpatuloy siya sa pagtapak ng kanyang mga paa. Sa huli, tumingin siya sa mga bodyguard at sinabing, "Kung ano man ang nangyari ngayon ay sekreto. Promise, hindi niyo sasabihin sa ibang tao ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Miss Sheila. Tikom ang bibig namin." Saad ng mga bodyguard. "Sige, bibigyan ko kayo ng tig $8,000. Bumili kayo ng inumin niyo mamayang gabi." Sinabi yun ni Sheila pagkatapos ng ilang pag-iisip. "Salamat, Miss." Natuwa ang mga bodyguard sa narinig. Saglit na nag-isip si Sheila at may sumagi sa kanya. Sinabi niya, "Oh, nakikita niyo ba kung ano ang ekspresyon sa mukha ni Dayan nang sabihin ko ang mga bagay na iyon? Galit ba siya o may pagnanais na patayin ako?" Naisip ito ng isang bodyguard at sumagot, "Hindi. Nasa tabi mo siya at mukhang awkward." Pero hindi siya nagsalita o mukhang naiinis. Hiniling pa niya sa iba na mag-inuman ng magkasama para maputol ang awkward moment. Huminga ng malalim si Sheila nang malaman iyon. "It's good then.
I don't want her to dislike me. That means she is a magnanimous person. Hindi yung makitid ang utak o yung tipo ng babae na madaling magselos. Kung hindi, mahirap ang buhay ko na naghihintay sa akin kung pakakasalan ko si Severin in the future. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard na may kakaibang mukha. Ilang sandali pa ay nakarating na si Sheila sa kanilang bahay. Dinidiligan ni Zacarias ang bulaklak sa hardin. Kumunat ang noo niyang tanong nang makita si Sheila. Sheila, akala ko ba hindi ka fan ng alak? Bakit parang naligo ka ng alak? Hinanap mo si Severin, hindi ba? Tumango si Sheila. Yes, I did. Wala siya sa bahay. Tapos nalaman kong nasa Shanahan siya. Lunchtime na kaya sabay kaming kumain. Masaya ako at uminom ng ilang baso. Nakikita ko. Tumango si Zacarias at sinabing, dapat alam ng isang babae kung paano protektahan ang kanyang sarili kapag siya ay nasa labas ng kanyang sarili. Mas mabuti na iwasan mo ang pag-inom kung maaari. Tsaka, alam mong hindi mo kakayanin ng masyadong maraming alak. Inikot ni Sheila ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko masasanay ang aking pagtitiis sa alak kung hindi ako umiinom. Bukod pa rito, napakasaya ko ngayon, at kailangan kong mag-toast. Pagbalik ni Sheila sa kanyang kwarto ay nag-shower muna siya bago siya humiga sa kanyang kama ng komportable. Hinawakan niya ako. Hehe, inakbayan ako ni Severin papunta sa kwarto. Binuhat niya ako mag-isa. I wonder if I charm him. Lihim ba niya akong hinalikan noong lasing ako? Sana. Pero imposible yon. I bet wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Matigas ang ulo niyang lalaki. Nagpagulong-gulong si Sheila sa kanyang kama at nagsimulang kausapin ang sarili. Mukha siyang mahiyain at ang sarap niyang isipin ang mga bagay na iyon. Nakauwi na si Lucy. Pagkatapos ng paulit-ulit sa kanyang wardrobe, pumili siya ng isang sexing mini dress at nagsuot ng sexing pantyhose. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at binigyan ang sarili ng perpektong makeup. Ang natitira pang gawin ay maghintay sa pagdating ng oras. Dad, Mom, hindi ako kakain sa bahay ngayong gabi. Nang malapit na ang oras, sinabi iyon ni Lucy kina Landon at Helga nang siya ay nasa baba. Saan ka pupunta sa damit na iyan? Napakunot ang noo ni Landon nang makita ang damit na suot ni Lucy. Ako, hinihiling ako ng mga kaibigan na sumama sa kanila sa bar. Minsang sinabi niya iyon ay umalis siya ng bahay. Pinaandar niya ang kanyang family car, BMW 320 papunta sa bar at nakita niyang naghihintay na sina Queen at Timothy sa bar. May 4 pang kaklase na dumating na rin. Hoy, nandito na si Lucy. Si Matthew Benham ay dating kaklase sa kolehiyo nina Lucy at Severin. Ngumiti siya at nilapitan niya si Lucy nang makita siyang paparating. Lucy, you're more stunning than before. Geez, look at that long legs of your legs. How did you maintain your body? No wonder you are the campus belle. After so many years, you're still so beautiful. Nakakatuwang pakinggan ang papuri, naisip ni Lucy, gaya ng naisip ko, gusto ng mga lalaki kapag ang isang babae ay nagsusuot ng sexy. Naniniwala siyang madali niyang mamsmerize si Severin mamaya pagdating nito. Kung tinatrato niya siya ng malumanay at sumubsob sa kanya nang humihingi ito ng tawad sa kanya, sigurado siyang mapapatawad siya ni Severin. Hoy, Matthew, ang tagal na nung huli kitang nakita. Ang galing mo pa sa pambabala. Ngumiti si Lucy at naglakad. Sa 4 na kaklase sa kolehiyo maliban kina Queen at Timothy, mayroong 2 lalaki at 2 babae. Ang 2 babaeng kaklase ay naiinggit sa katawan ni Lucy. Gayunpaman, naisip nila na si Lucy ay matangkad ang pananamit. Parang sinadya niyang magpakita ng ganito para manligaw ng isang tao. Ang 2 babaeng kaklase na iyon ay sina Hannah Simpson at Sophia Ramsey. Bagamat ginawa nila na walang malaking kayamanan, sila ay mga white-collar na manggagawa at nagkaroon ng kalayaan sa pananalapi. Hindi sila kasing ganda ni Lucy pero hindi naman masama ang katawan nila. Nakasuot ng power suit si Sophia na nagbigay sa kanya ng napaka-sopistikadong vibe. Bahagyang natulala si Hannah. Bilog ang mukha niya at sobrang adorable. Nakasuot ng puting pang-itaas, kitang-kita ang kanyang dibdib dahil siya ay isang matapang na babae.
Hoy, Hana, Sofia, dumating din kayong mga babae. Matagal ko na kayong hindi nakikita. Sus, tingnan nyo ang bilis ng oras. Nang makarating si Lucy sa bar, nakangiting binati niya sina Hana at Sofia. Hindi alam ni Hana at Sofia ang kasalukuyang sitwasyon ni Lucy. Pagkatapos ng graduation, nakasama ni Lucy si Easton. Mula nang naging mayaman siya, bihira na niyang kontakin ang kanyang mga kaklase na hindi gaanong mayaman. Kaya, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa buhay ni Lucy. Napangiti si Sofia, naalala ko masyado kayong close ni Severin noong nag-aaral tayo. Gaano na ba kayo katagal? Mag-asawa na ba kayong dalawa? Nakisali na rin si Hana sa usapan. Siguro may maliit na silang anak. Maraming taon na ang nakakalipas simula ng graduation natin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hiya si Lucy. Sigh, hindi. Ako at siya, mahabang kwento iyon. Sa kabilang banda, alam ni Matthew ang ilan sa mga balita tungkol sa mga nangyari. Hehe, mukhang wala na kayo balita kay Lucy lately. Naghiwalay na sina Lucy at Severin many years ago. Balita ko may kasama siyang rich kid. Milyonaryo na siguro siya ngayon. Hindi pwede, mukhang naiinggit si Hana. That's nope, Lucy. You actually got yourself a rich man. No wonder you look so fabulous in this dress. You are so charismatic and full of class. Nagdagdag lang ito ng pagmamalaki kay Lucy na natanggap ang papuri na iyon mula kay Hana. She chuckled, you can't be charismatic and full of class easily. Pero nakipaghiwalay ako sa kanya kahit mayaman siya. Natigilan si Matthew. No way. You actually broke up with him. I mean he's loaded. What's going on? Do you find yourself a richer guy? Napabuntong hininga si Lucy. Nagkaroon siya ng ideya ng alam niyang hindi nila alam ng eksakto kung ano ang nangyari at naisip ang gamitin ang mga ito. Sigh. Akala ko pera ang habol ko. Pero hindi ako masaya kapag kasama ko siya. Sa huli, napagtanto kong si Severin pa rin ang iniisip ko. She put on an agonized face and continues, malayo na ang narating namin ni Severin. I'm sure you guys know he only offended Easton because of me and he got held in jail because of that. Sigh, I regret it now. Sana mabigyan niya ako ng pagkakataon at tanggapin muli. Dumamay si Hana kay Lucy. Shaken soul, sigh, this is very normal. We only start to appreciate it when we lost it. I heard Quinn say Severin is joining us. If there is a chance, we will help you to convince him. I'm sure patatawarin ka niya kung mahal ka pa niya. Hey, kamusta na si Severin ngayon? Tanong ng isang disenteng mukhang lalaki na may salamin pagkatapos mag-isip. Siya si Walter Solis. Close na close siya noon ni Severin. Nang nakalabas na si Severin sa kulungan, nagpalit siya ng telepono. Hindi alam ni Walter kung paano ko kontakin si Severin. Ngayong narinig na niyang pinag-uusapan ng ibang tao si Severin, hindi na niya maiwasang magtanong. Bago pa may magsalita, nagpahayag muna ng opinyon si Sofia. Gaano kaganda ang buhay niya. Kakalabas lang niya sa kulungan. Natatakot ako na baka mahirap para sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, may dumating na sasakyan na Audi A8 at pumarada sa paligid nila. Kaninong kotse iyon? Sa tingin ko ang kotseng iyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $260,000. Nakita ito ni Matthew at mukhang nagseselos. Sigh, medyo malaki ang sweldo ko ngayon pero sa tingin ko hindi ko na kayang bilhin ang kotseng iyon sa buhay ko. Kailangan ko pang magsumikap para makaipon ng sapat na pera para makabili ng bahay. Kung hindi, mahihirapan akong maghanap ng mapapangasawa. Si Severin ba? Hindi nagtagal, natuklasan ni Hana na papalabas si Severin sa Audi. Nagulat siya kaya napabuka ang bibig niya. Si Severin ay lampas sa iyong imahinasyon ngayon. Ang villa na tinitirhan niya ay nagkakahalaga ng halos $11,000,000. Sa tingin ko ay pinananatiling mababa ang profile niya sa pagmamaneho ng kotseng iyon, sabi ni Timothy. Ano, ganun siya kayaman? Si Hana at ang iba ay namangha sa impormasyon. Hindi man lang nila pinangarap na tumira sa isang villa na nagkakahalaga ng halos $11,000,000.
Gaano na katagal nakabalik si Severin? Bakit napakayaman niya? Hindi niya siguro alam kung gaano siya kalakas ngayon. He's in a good relationship with the Longhorns and the Zelangkos. Narinig ko rin na hinahabol siya ni Miss Sheila. Tumingin si Timothy kay Lucy at ngumisi. Sinadya niyang sabihin ang mga sumusunod, pero sa tingin ko ay hindi interesado si Severin sa kanya. Ang kanyang asawa ay sikat din sa kanyang kagandahan. Ang panganay na anak ng mga Shanahan na si Diane Shanahan. Hinulaan niya sa wakas ay binago niya ang kanyang kapalaran mula sa pinakamasama tungo sa pinakamahusay. Pagkatapos ng pagdurusa na kanyang napagdaanan, sa wakas ay nabubuhay na rin siya ng maayos sa ngayon. Napangiti si Walter at natuwa para kay Severin. Ha, Walter, nandito ka rin. Nagulat si Severin nang makita si Walter doon. Oo. Nabalitaan kong nakalabas ka na sa kulungan noon. Pero wala akong numero ng telepono mo kaya hindi kita makontak. Ngumiti si Walter at nagpaliwanag. Haha, it's fine. Magpalitan tayo ng mga phone number natin mamaya. Humagalpak din ng tawa si Severin. Bigla niyang napansin na nandoon din si Lucy at may pagnanasa na nakatingin sa kanya. Kumunat ang noo niya at nagtanong, Hoy, Timothy. Bakit nandito rin si Lucy? Halatang galit si Severin. Alam ni Timothy at Queen ang sitwasyon nila ni Lucy. Naroon sila noong pumunta siya para sirain ang kasal nina Easton at Lucy. Theoretically, dapat sinabi ni Timothy kay Severin ang tungkol dito. Kung alam ni Severin na sasali si Lucy, hindi siya sasama. Nakakainis lang ito sa kanya nang makita siya. Come on, we're all classmates. She stays somewhere around here kaya niyaya ko rin siya. Napangiti si Timothy at nagpaliwanag, alam mo na napakalapit ni Queen kay Lucy. Kaya naisip niya na ito ay magandang hilingin sa kanya na sumali. Nalungkot ang mukha ni Lucy. Hindi niya akalain na ganoon na lamang ang pakikitungo ni Severin sa kanya nang makita siya nito. Sa masungit na mukha, tinanong niya, Severin, ayaw mo ba talagang makita ako? Nang itanong iyon ni Lucy, hibot balikat ni Severin at sinabing, oo. Pagkatapos noon, may naalala siya at sinabi sa kanya, oh. Sinabi sa akin ng aking asawa na kinuha ng Horsfield ang lahat ng kanilang pera at umalis sa lungsod. Kung tama ang pagkakaalala ko, sila ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng iyong asawa. Nagtataka ako kung ano ang sitwasyon sa kanyang pamilya ngayong tumakas na ang Horsfield sa lungsod. Napaawang ang bibig ni Lucy at sinabing may malamig na mukha. Wala na akong kinalaman kay Easton. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nakipaghiwalay ka sa kanya. Napangiti si Severin. To be honest, it's not that surprising. I mean he's broke now. Sooner or later, iiwan mo siya. But shouldn't you say divorce? Why did you say break up instead? Tandang-tanda pa ni Severin kung gaano kalupit at cold-blooded si Lucy sa kanya. Tumanggi siyang ibalik ang dhoti na ibinigay nito sa kanya. Kinuha pa nila ni Easton ang matrimonial house na binili ni Severin ng hindi tapat at ibinenta ito sa mababang halaga kay Easton. Higit pa rito, hiniling niya sa kanyang magulang na bayaran ang natitirang utang. Kaya, wala nang nararamdaman si Severin para kay Lucy. Teka, meron. Naiinis siya sa kanya. Sa pananaw ni Severin, si Lucy ay isang materialistang babae. Isang taong binabaliwala ang damdamin ng ibang tao at ang sarili lamang ang inalagaan. Lucy, may asawa ka na. Kumunot ang noo ni Hannah. Sinabi sa kanila ni Lucy na nakipaghiwalay siya kay Easton. I didn't register with him so I told you guys I broke up with him. I'm not married to him yet, nahihiyang paliwanag ni Lucy. She continued, Severin, I'm sorry. I know I was wrong. Si Easton is a jerk. Sinaktan niya ako kahapon. Sana mapatawad mo ako. Sinaktan ka ni Easton. Anong malupit na bastard. Naawa sina Hannah at Sofia kay Lucy. Naisip ito ni Hannah at tumulong sa panghihikayat. Severin, si Lucy ay naligaw ng landas at naligaw. Lahat ay nagkakamali. Magkasama kayo ng maraming taon. Alam niyang mali siya ngayon. Bakit hindi mo siya patawarin? Hindi nakaimik si Severin.
Nakatingin sa kanya ang ibang mga kaklase at si Lucy ay nagpakita ng nakakaawang mukha. Iisipin ng lahat na siya ay isang masamang tao kung hindi niya pinatawad si Lucy. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Fine. Marami kang nagawang kasuklam-suklam at makasalaan ng mga bagay. Hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko rin. Lalaki ako at hindi na ako magdadala sa iyo tungkol dito. Mula ngayon, panasan na natin ang talaan. Severin, alam kong mabuti kang tao at patatawarin mo ako." Natuwa si Lucy sa narinig. Agad niyang inabot ang mga kamay ni Severin. Kung handang patawarin siya ni Severin, ibig sabihin ay mahal pa rin siya ni Severin. Naniniwala siyang may pag-asa kung lalaban siya ng husto para makasama siya. Gayunpaman, itinulak ni Severin ang kanyang kamay. "I forgive you but that doesn't mean I don't hate you. I'm a firm believer of karma at alam kong balang araw mapaparusahan ka. Kaya let's just live our own lives and never cross path again in the future. Please don't misunderstand this." Kabanata 430. Pero ako, tumingin si Lucy kay Severin. Kinagat niya ang mapupulang labi at malungkot na tumingin. Hindi kinaya ni Queen na makitang nasasaktan ang kanyang matalik na kaibigan. Hinila niya si Severin sa kabilang gilid at tinanong, "Severin, mahal mo ba si Lucy noon?" Tumango si Severin. "Oo, pero nakaraan na yon. Tingnan mo, si Lucy ay partikular na nagbihis para puntahan ka ngayong gabi. Siya ay talagang nagsisisi ngayon at sinusubukan niyang makipagbalikan sa iyo. Magkasama kayo sa loob ng 3 taon. Ngayon ay nalaman na niya sa wakas na ang taong pinakamamahal niya ay ikaw." Sabi ni Queen. Sarcastic na ngumiti si Severin. "Queen Johnson, you're so silly. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang 5 taon sa kulungan? Inaasahan ko ang araw na matapos ko ang aking sentensya. Akala ko ang pamilya niya at siya ang mag-aalaga sa pamilya ko at sa mga magulang ko kapag nakakulong ako." He continued ironically, "But I was too stupid. She didn't wait for me. She didn't look after my family. I can understand all that because I was sentenced to 10 years of jail. I don't expect her to wait for me for 10 years. But she actually got together with Easton, the one who raped her, and they ganged up the trick and bully the first day I was no how happy home to return the matrimonial the first day out of jail. Alam mo ba kung paano niya ako tinutuya nang makita ko siyang natutulog sa kama kasama si Easton?" Natahimik lang si Queen nang marinig ang mga iyon. Sa katunayan, ang ginawa ni Lucy sa nakaraan ay masyadong malupit at masama. Nagpatuloy si Severin nang walang sinabi si Queen. "Kung ganito ang pakikitungo ni Timothy sa iyo, ano ang mararamdaman mo? Patawarin mo ba siya at babalikan mo siya? At hindi mo ba masasabi, kung mahirap pa rin ako, hindi nagugustuhin pa ni Lucy na bumalik sa akin? Alam niyang si Easton ay sira na ngayon at mas mayaman ako kay Easton. Ginagawa niya ito para lang sa pera. Putting up a act to get sympathy from the others." Huminga siya ng malalim at tumingin kay Lucy. "I know what kind of woman she is. She's a snobbish and disgusting woman. I will never get back together with her. I came because of you and Timothy. So you better stop trying to convince me." Maya-maya lang, isang pulang Ferrari ang dumaan at pumarada sa malapit. Bumaba ang isang lalaking naka-sunglasses at naglakad papunta sa kanila. "Cain." Napatingin si Queen at nagulat. Siguradong napakahusay ng taong ito sa ibang bansa. Nagmamaneho siya ng Ferrari. "Alright, I won't convince you anymore. I just hope na mapatawad mo siya kung mahal mo pa siya. Kung hindi, then just forget about it." Umalis siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Ngumisi si Severin at naglakad sa likod ni Queen. "Hoy, Cain, hindi masama." Nagmamaneho ng Ferrari. Lumapit si Timothy kay Cain nang makita niya si Cain na naglalakad palapit sa kanila. Pagkatapos ni Cain ay tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at humajikik. "Hoy, medyo marami kayo dito. Matthew, Walter, Sophia and Hannah too." Nang tingnan ni Cain si Lucy, natuklasan niyang namumula ang mga mata ni Lucy. Kumunat ang noo niya kay Lucy. "Dear Lucy, what's wrong with you? It seems like you are in a bad mood.
Sinong nang bubuli sa'yo? Don't worry, tell me who did it and I will help you.